Good morning. Magandang umaga. God bless you po. Today, Sunday, historic day po sa ating bansa. Kung hindi ako nagkakamali ay 53rd anniversary ng declaration ng martial law. Sinabi din po ni President Duterte na gawin natin National Day of Prayer, National Day of Protest. Marami po sa ating mga kababayan ang magpro-protest in different ways. Siguro ang unifying or common denominator is good governance, better life, anti-corruption. So maraming panawagan, yung iba medyo nagsasagutan ko ano panawagan. But I think ang very common sa atin lahat ay labanan ng korupsyon, better life para sa mga Pilipino, at saka good governance. So di ba we always start by thanking God. So, 5 seconds. Ano ang mga bagay, kaganapan, tao, pangyayari na we are thanking God? Thanking God for your children, thanking God sa asawa mo, thanking God dun sa mga nagbabar, yung strength, kung nagbabar na yung anak mo o kapatid mo o asawa mo. Thanking God na malaya yung ating bansa. Maraming problema, pero malaya yung ating bansa. Praying, thanking God na nabuko itong mga flood control na ghost projects. Thanking God na may shaking sa ating bansa at kasunod nun sa tamang prayer, tamang repentance, tamang accountability, tamang restitution ay may revival. Janice Joy Lamasan, sabi nga niya, sana all, di ba? So sana better life for all, sana accountability for all, sana good governance for all, di ba? Melody Parilla, yan. So, personally, I'd like to thank God na naging Pilipino ako. I'd like to thank God na my mom and dad brought me up na mulat to think for myself. Of course, first and foremost, to know God, alay yung sarili sa Panginoon. Of course, that's a process. Diba? Lahat po tayo hindi perpekto, pero sabi sa Bible na He who began the good work in us will be faithful to complete it. No? So, I thank God during this day of protest kasi may mga bansa bawal mag-protest. May mga bansa, grabe po ang propaganda at sinasabi pinakamagaling na, pinakamaganda na. Alex Roa, Hawaii is waving. Ayan. Bray Columna, Hawaii is waving na ba? Sorry, hindi ko nakuha kaagad yon. Richmond Rosario, Command Accountability. Mark Barredo, watching from Santa Rosa, Laguna. Shout out sa inyo, salute po sa mga taga Laguna. Mga fighters yan, mga taga Laguna. Kil Song Hun, yan. Thank you, dearest Jesus. Yan. So kung ano man religion po natin, welcome tayo dito sa ating discussion. And as we just have gratitude in our heart, ayan, si Marian, Attorney Marian, Babu Cayetano, thank you sa mga post mo. And again, belated happy birthday. So ang gusto kong medyo idugtong pa rin dun sa atin, self-governance, repentance. Of course, we'll talk about restitution and accountability. But ngayon, na National Day of protest, special memories of the declaration of martial law. Everything about martial law, the good parts, the bad parts, the evil parts, the unintended consequences kung maganda man o masama sa ating bansa. Yung una ko pong tanong, yung how do we walk? Is it by sight or is it by faith? Diba? So kasi yung self-governance, you're going through life eh. And then who are you walking with? Walking with your family, walking with your barkada, walking with your community. Kung may church ka, yung church community mo. Kung nasa militar ka, yung unit mo. Kung nasa school ka, classmates mo. Of course, are you walking with God? And if you're walking with whoever, with your family, is it by faith or is it by sight? So pag nakita mo medyo mababa ang grades ang anak mo, kasi faith is not only faith in God, yun ang number one. At yun ang ating creator. Pero it's maraming faith in government. So maraming nawawalan ng pag-asa. So bumababa yung faith nila doon, di ba?
Faith in yourself. Maraming nawawala ng hope o ng faith sa sarili. So, pag halimbawa mababa grades ng anak, pero may faith ka, alam mong magaling eh. Alam mong distracted lang or napabarkada lang na masama or medyo, halimbawa, away kayo ng away ng asawa, so naapektuhan sila, nagkahiwalay kayo, or nag-abroad yung mga asawa, so nag-a-adjust kasama si lolo at si lola. So, hindi ka magi-give up because you're not acting by sight. Kasi yung nakikita mo ngayon, nagfe-fail sila. Pero by faith, alam mong magaling sila. 'Di ba? So, ganun po ang Panginoon. Siya po, hindi nawawalan ng pag-ibig, ng grace, ng mercy, ng purpose sa ating buhay. So, kahit magkamali, madapa tayo, nandyan pagmamahal ng Diyos. But sometimes we work by sight. So, nag-start tayo negosyo, hindi kumita kagad, medyo nalulugi. Do we give up or do we have faith? Di ba? Medyo ito talaga yung course na gusto mo. Tingin mo, calling mo talaga maging abogado. Calling mo talaga maging electrician. Calling mo talaga maging dentista. Pero maraming nagsasabing, eto na lang, madali ng course, may pera ka agad dito. So, do you work by faith or by sight? And ang gusto ko ipasok dyan yung, kasi nga, dahil may mga protest, what are we fighting for? So, whether it's our daily life, na may mga pinaglalaban tayo, or yung mga legislators katulad ko, maging bukal yan, maging konsehal, sa barangay, sa city, maging congressman, may pinaglalaban yan eh. So, what are you fighting for? So, yun yung main point ko po ngayon. What reminds you what you're fighting for? So, kanina po, sa aeroplano, sabi sa akin ng stewardess, "Sir, ang bait mo pala." So, akala ko because nga we were just talking, magalang to each other. But when I went up to go to the CR, tapos humingi ako ng kape, sabi niya, "Sir, mabait ka talaga." Tapos sabi niya, "Bakit?" So biniro ko muna, sabi ko mahigpit kasi asawa ko, kaya wala akong choice. Shout out sa mga kasama ko na mahigpit ang asawa, pero good influence. Pero inulit nga niya eh. So paglabas ko CR, sabi niya, "Hindi sir, mabait ka talaga." So sabi ko, siguro sa pagpapalaki ng magulang, tapos sabi ko, through God's grace, so alam ko din it's also the leading of the Lord. So, pag upo ko, sa totoo lang, napaisip ako. One, mabait ba naman talaga ako? Naging magalang ba ako? Did I do kindness? Kasi, basically, nung binigyan ako pagkain, nag-thank you lang ako eh. Tapos, nung ino-offer niya, ano pa, or may iba pang pagkain, sabi ko, hindi, super sarap na nga to, nagda-diet na nga ako. Nagulat ako, biglang inabot niya sa akin ito. Ito po. Ito. Tapos, sinulatan niya. Ito po ang sulat. "Thank you for your service, Senator." Tapos yung flight number, tapos sana po wag kayong magsawa na ipaglaban ang Pilipino. And actually po, yung kasama ko, naiyak na siya one time during the flight dahil po sa nangyayari sa ating bansa. So malaking tao po to, palaban po to, pero naiyak talaga kasi umiikot to sa countryside eh. So parating yung damdamin niya na kapag yung ang layo ng mayaman sa mahirap at pag nakikita niya BGC parang proud na proud siya, pero at the same time parang paano nangyari yon na isang hapunan ng mayaman, isang buwan sweldo ng mahirap, di ba? So etong small gesture na to reminded me, repent kung may mali, restitute, account, do better. So when I say do better or repent, hindi lang yun yung may ginagawa kang masama. Kahit may ginagawa kang buti, pero alam mong kulang pa o mas kaya mo pang gawin mabuti, kasama din yon sa repentance. Okay. So a small reminder like that not only encouraged me, but also showed me na I have to do better and that may nag-appreciate. So, pag naiisip ko halimbawa tatay ko who was a public servant, kasi nung isang araw, anniversary nung school na pinangalan sa kanya, reminder sa akin yon. Number one reminder sa akin, syempre, salita ng Diyos. Hindi lang po yung salita niya na let's say Proverbs at saka Psalms na very effective sa akin, but yung mga story, yung mga pinagdaanan, whether that's Moses, Joseph, Daniel, pag may ine-encourage po akong mga tao like si Brother Joel Villanueva, kunikwento ko rin mga to, kunikwento niya rin sa akin, no? So it's important that we keep
articulating to ourselves, knowing what we're fighting for. Of course, hindi ka naman sasama sa protesta na, halimbawa, kung tuition fee hike yan, pagtaas ng presyo ng bilihin, anti-corruption, alisin ang isang corrupt na official. Alam naman natin more or less yung pinaglalaban. What I'm talking about is a deep understanding of what we're fighting for. So let me address myself, for example, to those in politics now. Ano ba talaga pinaglalaban natin? O let me address myself to educators. Anong values, anong core values ang pinaglalaban natin? Let me address myself sa mga kapwa Christians, di ba? What does it mean to us, yung kingdom of God? What does it mean to us to be a Christian? What does it mean to us na tinatawag natin sariling Christian nation? Anong pinaglalaban natin? Ngayon, basta't lumaban ka, may cost. So, yung iba, hirap na hirap kasi lalo pag na-persecute or kumbaga, ikaw na nga nag-aano kung sino ang mastermind, ikaw pa pinagbibintangan. Halimbawa, no? But, yung cost na yun nagiging magaan kung natatandaan natin kung ano ang ating pinaglalaban. Di ba? So, I'll stop there. I'll try to do 1 or 2 more broadcasts ngayon, Sunday. Then, may time ako Monday dahil wala tayong session. Pero yan po pag-isipan natin. Self-governance, yung saan ang pagbabago? Galing sa Panginoon pero nag-uumpisa sa sarili ko. So that doesn't mean that we won't hold other people accountable. Ikulong ang dapat ikulong, singilin ang dapat singilin. Pero also, habang sinisingil natin sila or yung iba, singilin din yung ating sarili. Ann De La Rosa, watching from Dubai, isa sa pinaka dapat maningil sa lahat ng nanunungkulan sa ating bansa ay mga OFWs. Bakit? Kasi marami, hindi lahat. Yung iba po ay talagang nag-abroad kasi gusto nila. Pero marami nag-abroad kasi hindi kikitain dito ang dapat kitain dito. Kaya tama na sila ang maningil. Brother Jeremiah Belica, gising ka pa. Bakit gising pa ako? Nicole Ann, talagang night person ako. Kasi 1993 pumasok ako sa law school. Konsehal na po ako noon. So, panghapon ako, sa gabi, ikot ako sa mga patay, birthday, umaga, session hall, then pasok sa hapon, tapos ginagabi ako para mag-aral. So, nasanay. And then, pagbalik nung naging presidente si President Duterte, ganun din. But ngayon, may lakad kasi nga ako today, may convention akong pinuntahan din at may konting trabahong masaya na ginawa. Watching from Osaka, Japan, Aishu Sabana, napakaganda dyan. Try to see our dun sa ano po, di ba? Nandyan ngayon yung World Expo sa Osaka, Japan. Jasmine Lumna from Kuwait naman, yan. From Davao City, maayong gabi, Emmy Busay, ang balita ko, malaki din ang protest rally dyan. From Doha, si Kit Rebanco. So, guys, papakita muna ako kay Lani. Magandang gabi. Keep praying for our nation. Start with gratitude in our heart. Kahit galit na galit po tayo, ha? Gratitude in our heart. Gina Blasing Gonzalve from Dumaguete. Yan. One of the best places in the world to retire. Ang Dumaguete. Parating top 5 ba? I'm sure top 10. Parang top 5. Kingdom of Saudi Arabia. Nandyan si Kim. Yan. JC Bulilan. JC, kilala ko kasi si Joel at kilala ko nung time na talagang tinutulak niya investigation and everything, but hiwalay natin yung pag-uusap, ha. But ang point ko po, but maganda rin na sinulat mo yan. Basta singilin natin lahat, di ba? I'm just saying, patience din kayo kung biglang may pinagbintangan kasi mahaba pa to at talagang pagka ikaw ay hinahanap mo yung mastermind, babalikan ka rin, di ba? Lorian Sianina Umali from Greece. From Calapan City naman, si Francis Aranya de Los Angeles. Good night everyone. God bless you po. Blessed Sunday sa ating bansa, sa ating sa bawat pamilyang Pilipino po.